Ito pong kwarto na to actually ay due for renovation na, no? So condemn na po yung property. Naging bodega na po siya ng maraming gamit dahil talagang aayusin na po. Malaki rin daw ang naitulong ng ginanap kamakailang fire drill sa kanilang ospital. Pinay-drill itong wards 1, 2. Kaya dahil doon siguro mabilis yung alam kung saan kagad dadalhin. Bagamat balik kwarto na ang mga inilikas, hindi mo natatanggap ang PGH ng bagong admisyon, maliban kung kritikal ang pasyente. Posibleng sa Lunes pa may balik sa normal ang operasyon ng ospital. Naglilinis pa po, inaayos pa po yung ilang lugar, may mga iba pong lugar, may amoy pa. Kaya po, dahil po doon, malilimit po yung capacity ng PGH. Punong-puno po yung emergency room at hindi po makakapasok yung mga bagong dadalhin doon. Except po talaga yung agaw buhay. Kanina, inabutan ko sa labas ng ospital ang 73 anyos sa si Alejandro de Guzman. Ipapacheck up daw sana niya ang iniindang bukol sa kanyang tiyan. Yun nga lang, Kasi cut off na po sila, sir eh. Bukas na lang daw po. Bumalik na lang daw po kami. Pumila na lang ng maaga. Pangatlong beses na ako na-ooperahan dito. Kaya kahit saan lupalop ako mapunta, PGH ang bagsak ko. ang Department of Health nakaantabay naman para sa anumang tulong na kailanganin ng PGH. At handang ilipat sa ibang ospital ang mga pasyente kung kailanganin. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection sa lugar hanggang kanina. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sasampahan na ng reklamo ang 8 dayuhang nasa likod umano ng pananakit sa mga tauhan ng isang Pogo Hub sa Tarlac. Tuloy ang pagsuyod sa mga scam hub, bagamat pakirapan dahil sa dami ng gusali. Nakatutok si June Veneracion. Sa tinatayang 10 hektaryang lawak ng Pogo Hub na ito sa Bamban Tarlac, kulang ang mahigit 24 oras para masuyod ang 36 na gusali nito para sa pangangalap ng ebidensya. Sa updated na bilang nga ng mga nasagip na Pinoy at dayuhan, lumalabas sa mahigit 600 Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid kahapon. Sa social media raw na-recruit ang mga Pinoy at pinangakuha ng sweldong 21,000 kada buwan para maging call center agent. Pero hindi naman sila call center agent. Ang trabaho nila, nangangalap sila ng mga foreigners na magiging prospective client pala ng establishmento sa mga lab scam, mga date scam. may mga na-recover ding armas kahapon. 8 suspect na foreign nationals naman ang hawak na ng mga otoridad at sasampahan ng reklamong human trafficking at serious illegal detention matapos iturong nasa likod ng pananakit at pagpulong sa 2 Pogo worker na naging mitya para isagawa ang raid. Ito yung mga enforcers na tinatawag. So, ito yung mga nagsasabi sa kanila na kailangan abutin mo yung quota mo or else tatamaan ka sa akin. So it's either sinasaktan nila ito o kaya talagang dinedeprive nila ng tulong.